po sa lahat. Ah, ako po ay nagpapasalamat at magpasalamat tayo sa Panginoon dahil Holy Thursday na. At least po tayo ay buhay, masigasig, masigla. At ako po ay nagpapasalamat sa milyon na mga nagsuporta. Ito po ay malaking bagay dahil ito po ay sinusulong natin ang ikabubuti at posibleng solusyon para sa ating hinaharap ngayon. Alam ko po na marami pong nag-aabang sa anumang updates at inabot na po tayo ng lockdown. Pasalamat pa rin tayo dahil nandiyan ang Panginoon at tayo po ay talagang patuloy na lumalaban. Alam niyo po, napakalaking bagay po na huwag tayong ma-depress at huwag tayong malungkot. Magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil buhay tayo at ligtas po tayo. Kala ko mga kaibigan ko, i-maintain po natin yung social discipline natin dahil marami pong sumusuportang Pilipino talagang naniniwala sa kanyang kakayahan. At napansin ang aking panawagan, pero may gusto lang po akong i-clarify doon na eto na po. Ako po ay wala pong in-announce na endorse ng ating mahal na Senador Bongo. At wala po akong in-announce na in-endorse ng ating Director General, Doc Enrique Domingo. Ang sabi ko lang po doon, salamat, Bok, sa isang text ko lang. Kinonek mo agad ako sa tama para matulungan. At ganoon din po, nagpasalamat po ako kay Doc Eric Domingo dahil po siya pong nag-receive. Katunayan ng kanyang mga rinisip ay ito, dokumento. Ayan po, pina-receive po niya sa tao niya. Ayan, na-receive po ng FDA. At of course, sa FDA Region 3 po na i-submit yung aming application. Ito na po yung order of payment. Ayan po. Kahit po kung talagang nagtatrabaho po sila, kahit alanganin na. Dahil napakalaking talagang tulong ng mga taga-FDA at nagpapasalamat po kami sa inyo. Mabuhay po kayo, lahat ng taga-FDA. Mabuhay po kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ito na po yung talagang nakalagay doon, product type, drugs, distributor, importer, exporter, wholesaler, etc. Name of establishment, ako, Agnes Pabunan Medical and Obigay Clinic. Ayan po yung kanya. At ito na po yung nabayaran na po online. Na late man po, hapon na po ito nakapasok sa online kasi nagsarado na po yung land bank. Ito po. So, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon dahil napakabuti. Talagang naniniwala po ako sa divine intervention. Tuloy-tuloy po yan. Ang sabi ko po, I will stand on my ground dahil nakita ko na ito ay talagang magkakatulong sa atin at subok na at maraming patunay na. Nung nandun po kami, kumalat ang mga tao ko. Nag-iwan ako ng magpoposte doon, magbantay. May mga taga-krami na pumupunta doon, nagre-request sila na tulungan ang kanilang kasama na nakalakda. PUI na po dyan. Dahil nasubukan na po nila ito. At talaga pong, ito po ay matagal na. At ito po ay wala po kaming binebenta. Wala po akong in-announce na magbenta na kami. Ito po ay aking tinutulungan upang mapabilis ang proseso para magamit na sa taong bayan kung ano man po yung talagang kakailanganin, talagang gamitin na po. Kasi ito po ay mahalaga po para sa ating ngayon sa panahon na ito. Ito po ang kanya, ito po ay hindi bagong gamot at hindi po Prodex B ang ginagamit nila doktor. Hindi po Prodex B na nakalagay dito. May annotation po dito na galing ng office nung pina-orderan niya ng cease and desist order. Ano po nakalagay dito? The Pabunan Medical Clinic has never
been using Prodex B. Hindi po Prodex B ang ginagamit. At na-mention po yan ni Idol Rapi Tulpo. Mabuhay kayo dyan. Talagang idol kita noon pa man. Meron po nga, nakasama ko po pala si utol natin at idol natin si Mon Tulfo nung panahon ni the late Napolcom Commissioner Mario General, ang aking tukayo. At sa shooting din. Shooter po yan si Idol Mon Tulfo. Mabuhay ka. Ikaw, siya pong nag-award sa akin sa trophy ko, sa 9th Division. Dahil pare-pareho kaming champion. Salamat. Ito po ay matagal ng gamot at ito po ay may US patent. At ito po ay talagang katunayan na ang gamot na ito ay talagang matagal na. Ang US patent po niya is ito po. Ayan. Kumpleto po yan. Ayan po. Magkaiba po yung Cobranin, yung para sa snake bite. At ito pong antiviral na talagang may kakayahan. Ito po yung mga proseso na ginagawa namin at talagang humingi kami ng kung pwede ma-lift yung cease and desist order ng FDA kasi po talagang kailangan po marami pong nagpupunta doon. Katunayan po, ito po galing po ng Camp Crame ngayon at basahin ko po sa inyo. Ang sabi po nila is Willie G. Fabunan, MD, Consuelo Norte, San Marcelino, Zambales. Dear Dr. Fabunan, I wish to express my gratitude for the adjuvant treatment you rendered us with regard to our minor illness, manifested by colds, minor headache, and sore throat last February 2020. Coupled with physical conditioning, the injectable booster has made us well. The sudden occurrence of this pandemic COVID-19 in our country affected our organization. During the simultaneous rapid testing conducted on March 7, 2020, 3 PNP IMEG personnel are found positive. This matter both anxiety among them affecting their duties as frontliners. In this regard, I humbly request for our assistance to your injectable booster to manage this health problem affecting our 3 PNP IMEG personnel who are found positive from rapid tests conducted. Likewise, extending this booster to manage health condition of our personnel at IMEG headquarters as preventive measure would also be highly appreciated. Thank you and God bless us all. Ayaw ko na pong banggitin yung pangalan, but Idol Rapi, kung gusto mong furnishan kita nitong copy, I can furnish you para po ma-clarify mo din yung mga nagtatanong po dyan. Kami po ay hindi nagmamadali, pero as land na nga po talagang marami pong volunteers. Maraming nagbo-volunteers at yung nakasubok na po. At may patotoo po yung nagkaroon ng COVID-19 na nag-positive na na-confine sa Cardinal Santos. Gusto nga po sanang pumunta. Kaya lang, dahil po sa lockdown, hindi po siya makapunta. Pero nakausap ko personally in the phone at may nag-investigate na nurse na asawa ng kasama ko sa Batch 91. Bok, salamat sa patutuong sinend mo sa akin. At ito po ay babasahin ko rin. Nurse po yung asawa niya. At in-investigate niya po yung pasyente na na-confine. Doon po sa Cardinal Santos. Ang nangyari po ganito sa personal na pag-uusap namin, nagkaroon siya sa right lungs sa x-ray. Sumakit ng sobra yung ulo niya. Halos hindi niya makayanan. Nahihirapan siyang huminga. At nagsusuka na rin siya. Alam mo po,
pinauwi na siya ng Cardinal Santos. Then hintayin na lang yung result. Then sinabi siya, i-isolate mo yung sarili mo. Nalulungkot na po yung tao. At buti na lang po, yung kapatid niya ay kaibigan ni Dr. Pabunan. Ito pong nangyari. Pinadalan sila ng gamot. Then in-inject. Ang kwento niya sa akin, nung pagka-inject, nakaramdam siya kaagad ng kaginhawaan. Then, sinunod po yung advice ni Dr. Pabunan. Okay? After 3 days, balik na ang kanyang lakas at masigasig na siya. After more or less 5 days yata o 6 days, tumawag na po yung doktor niya na nag-check up sa kanya. Kasi nagpa-check up pa pala siya sa St. Luke. And then, nung hindi niya kaya, nagpa-confine na siya sa Cardinal Santos. Eto na, nung tumawag yung doktor. Nag-alangan daw yung doktor na sabihin sa kanya kung ano yung nangyari. At karamihan daw ng sabi ng doktor niya, alam mo, habang nagsasalita ako, 1-2 salita pa lang pag tinawagan ko yung patient ko, humihinto na. Pag sinabi ko yung result, bakit ikaw hindi ka huminto? Sabi daw niya, Dok, wala na pong problema sa akin. Masigla na po ako. Ayaw po namin magbigay ng false hope sa inyo. But ito po ay patutuunan ng mga tao at marami pang may letter pa na darating from Camp Crame supporting the documents para ma-lift po yung cease and desist order ng FDA. Kasi po, nangangailangan na yung Camp Crame, kailangan iligtas natin yung mga kapulisan natin dyan. Kailangan po nila si Dr. Pabunan at talagang kahapon, gabi na ako dumating for this reason na talagang maayos po yan. Sakit nga po ng ulo ko ngayon dahil hating gabi na ako dumating, ang layo ng Zambales, pinuntang ko doon. Dahil po sa mga offensive na po yung galaw para makatulong. And then nagkaroon ng kuro-kuro doon kung sakali man na talagang pumayag yung mga volunteers, gawing testing ground, neutral ground ang Camp Crame. Andyan ang presence ng DOH, FDA at ibang mga expert. Then let the Pabunan to administer the drug injecting o kung paano nila gawin yan. Yan po ang plano. Marami po kasing volunteers ngayon at marami po akong nakausap na nagsubok na. Nakasubok na sa gamot na ito. May mga nag-PUI na nga po, mga PUI na pumunta po sa bahay nila. At yung kaninang naputol na sinasabi ko, nag-iwan ako ng tao ko doon para mag-monitor. Nakita niya yung mga in and out ng mga presence ng mga military personnel natin doon. Talagang yun po, nagpapatuturo sila. Pumunta ibang tao ko sa iba't ibang lugar ng San Marcelino at talagang sinasabi nila mahusay po ang gamot na yan. But of course, we have to follow the regulation ng FDA. Yun lang po, matagal na po itong gamot kasi itong kanya, itong patent niya is 2001, okay? 2001 pa